Dinaluhan ng ilang kaanak ng biktima ng extrajudicial killings ang ikalawang public truth-telling session ng Truth Commission na nangangalap ng mga salaysay tungkol sa drug war. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, si Marisa Hamoy nga ang truth teller sa ikalawang public truth-telling ng Truth Commission. Dito yan sa Pope Pius 12 Center sa lungsod ng Maynila. Si Nanay Marisa, ang ina ni Darwin Hamoy, na napaslang kasama ng 4 na iba pa sa Payatas, Quezon City noong August 15, 2016. Ikinwento ni Nanay Marisa ang nangyari noong gabi bago ang insidente. Nasa lamay pa daw sila at ang anak nagpaalam na may pupuntahan lamang. Maya-maya may narinig na siyang putukan at hindi na nakauwi ang anak. Nakasama na pala sa umunang insidente ng drug buy-bust operation kung saan 5 ang patay at 1 ang sugatan. May birthday party raw sa pinangyarihan ng insidente. Naiyak si Nanay Marisa na ikwento na hindi naging madali ang pinagdaanan niya at buong pamilya matapos ang insidente. Ilang ospital at punerarya raw ang pinuntahan niya para mahanap lamang ang anak. Pang-8 araw na nang matunto nila sa punerarya sa Kamuning, Quezon City ang anak. Nahirapan siyang tubusin ng anak dahil mahal umano ang hinihingi ng punerarya. Pahirapan din ang pagkuha ng mga dokumento mula sa pulisya. Matapos mailibing ang anak, nagtungo raw siya sa Commission on Human Rights para maghain ng reklamo. Kalauna napunta sa ombudsman ang usapin para sa mga nag-operate na pulis, pero na-dismiss din ang reklamo. May reklamo rin sa Internal Affairs Service o IAS ng PNP, pero na-dismiss din. Ang nakalulungkot, ang iba raw niyang kasama na unang nagreklamo laban sa mga pulis, nagpaareglo at napunta na sa kabilang panig. Maraming hirap din daw ang inabot ng pamilya, yung kanyang mister. Hinuli ng mga pulis dahil sa droga at karakrus sa drug test. Lumabas na hindi gumagamit ng droga ang kanyang mister at maging si Nanay Marisa. Naulit pa raw ang paghuli sa kanyang mister dahil sa karakrus ng 4 na beses. Pero ang nais daw ng asawa niya, okay lang na makulong siya. Basta tuloy ang paghahanap ng hustisya para kay Darwin. Nagbigay ng presentasyon si Dr. Raquel Fortun patungkol sa pag-handle sa crime scene. Marami siyang nakita na hindi tamang ginawa, gaya ng pagdadala sa ospital ng mga nasawi na dapat daw ay naidokumento na sa crime scene. Hindi rin satisfied si Fortun sa ulat ng medical legal na tumingin kay Darwin. Nagsagawa ng pagsusuri ang grupo ni Fortun sa mga buto ni Darwin. Pinangunahan naman ni dating ICC Judge Raul Pangalangan ang Truth Commission na isang independent at civil commission na naglalayong malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga extrajudicial killings na naganap noong war on drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.